Pakinggan ng buong bansa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ProFriends, Creating Communities, Transforming Lives. Kailan maituturing na tahanan nga ang isang bahay? Kailan masasabing masaya ang isang tahanan? Yan ang ilan sa mga katanungang ating ihahanap ng kasagutan sa programang Bahay Niyan! Bahay Niyan! At ngayon, narito ang mga regular na makakasama sa ating programang Bahay Niyan, Kuya Gus Leonardo at Ate Len Aguirre. Bahay Niyan! Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Welcome sa Bahay Niyan, ang programang tumatalakay kung paano magkakaroon ng magandang buhay ang bawat pamilya sa loob ng kanilang magandang bahay. Kasama pa rin natin sa tanghaling ito si Ate Len. Araw Kuya Gas at sa lahat po ng ating listeners, mga magulang na laging nakasubaybay para makapagbigay tayo ng makabuluhang usapan na may kaugnayan sa ating magandang buhay sa ating bahay. Ayun, ng isang linggo Ate Len, tinalakay natin doon kung paano maging mabuti sa mga bata na ma-expose sa komunidad kung saan sila ay may espasyo upang makasalubunga ang ibang bata at mapaunlad ang kanilang mga social skills. Malaking tulong sa kabataan na magkaroon ng interaction hindi lamang sa loob ng kanilang tahanan kundi maging sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Dito ay makakatulong ang disenyo ng pamayanan kung ito ay lalaan ng common space kung saan ligtas na makapag-interact ang bawat pamilya, lalo na ang mga kabataan natin. Diyan daw nila natututunan kung paano mag-share. Right. Value of And sharing. interact and Oo. connect. Yan ang Yan. tawag nila dyan. Pakikipagkapwa-tao. Yan. Pero ngayong araw na ito, Kuya Gas, pag-usapan naman natin ang tulong sa mga magulang, kung anong tulong ang naibibigay sa mga magulang ng pagkakaroon ng malapit na paaralan sa kanilang tahanan. Yung bang hindi mo na kailangang mamroblema, mangamba kapag nasa paaralan yung anak mo dahil yung lokasyon nito ay madaling mapuntahan at nakakabawas pa sa pang-araw-araw na alalahanin mo na sa oras na gugugulin ng anak mo papunta ng eskwelahan. Tayo'y mapalad ngayon natin din, ha? Nasa ating piling ang mga magigisig. Makikisig to. Makikisig na kasama natin, ano? Manghap. Pakilala natin, ano? Ang una nating paunahin ngayong tanghali ay walang iba kundi ang tinatawag nating si Dr. John Caballo. Hindi ho siya doktor ng paggagamot. Doctorate, I think in education. And dati po siyang Dean ng College of Education ng Lasal Bacolod. Ngayon siya ang tagapangasiwa ng St. Edward Integrated School sa Lancaster City in Cavite. Magandang tanghali, Dr. John. Magandang hapon. Andito rin sa atin ngayong tanghali ang isang kung tawagin ay Chief Operating Officer o CEO ng Quality Education Design. Maraming pinanggalingan dito. Alam ko ito graduate ito ng Philippine Science High School. Ay, hindi po. Ay, tama ba? Nagtulog po sa Philippines. Natulog. Ay, walang iba kundi sa ating paano si Martin Perez. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po. At para po sa mga katanungan ng ating mga listeners, sa mga inyong mga opinion, pwede nyo po kaming i-text sa aming smart line, ang 0908-1366060 at sa aming Globe line, 0906-549-7882. So, Kuya Gas. Okay, simulan natin. Kayo pareho sila nasa sa larangan ng edukasyon. Ano tingin niyo mapapayo ninyo, Dr. John o Martin, ang gaano kahalaga ang suporta ng isang magulang sa pag-aaral o pagtataguyod ng mga bata? Yes, Ate Len, Kuya Gas, no? Ang mga magulang ay mga importante na stakeholders ng paaralan. Sila ay partner talaga ng mga guro sa pag-aaral ng mga bata. So dapat lang na maging epektibo na partner ng mga eskwelahan ang mga magulang sa lahat ng mga gawain sa paaralan. Paano po nila ito gagawin? Halimbawa, ngayong panahon ito, kailangan ang nanay at tatay nagtatrabaho na. Paano nila bibigyan ng panahon yung ganyan na maging full-time partner pa rin sila ng school?
ang mga paaralan ay may mga tinatawag na homeschool relationship Mm. activities, no? So dapat lang na ang paaralan ay may mga activities na lahat may aktibong partisipasyon ng mga magulang, Mm. Katulad ng, halimbawa, mga parent-teacher conferences, Oo. involvement in different activities. Oo. Katulad sa ating paaralan, sa St. Edward Integrated School, Mm. may tinatawag tayo na parent volunteer program na ang mga magulang ay inaanyayahan na maging kaakibat ng mga guro sa mga iba't ibang activities Mm-mm. sa school. Mhm. Ayan yung pagtutulungan ng Ate Len, no? Pero meron tayong isang tinatawag na reality, no ha? Karamihan ng ating mga magulang, both working na, no? Tatay at ang tatay at nanay, no? Paano kaya sila makakasuporta kung sila naman madalas baka nag-overtime pa, no? Paano sila makakasuporta, Wati? Kami naman po actually naniniwala sa, sabi nga ni Dr. John kanina, yung homeschool partnership. Mm. One of the things po na tinutulak namin ngayon ay yung tinatawag na character education. Kasi kung titingnan po natin, no, when you form character po, yung pagkatao ng isang bata, hindi lang man po yan trabaho ng paaralan o ng mga magulang. Halimbawa po sa school, meron tayong mga scenario na pag may bata na nagkamali, biglang susumbatan ng guro, ayan ba tuturo sa'yo sa bahay? Mm. And then pagdating naman sa bahay, pag may ginawang mali ang isang bata, susumbatan ng magulang, ayan bang tuturo sa'yo ng teacher? So minsan nakakaawa po yung mga bata, no? Nasa gitna sila ng guro at ng magulang, at isipin na lang nila ay, so saan ako nagkamali? So yun po ang aming pananaw sa homeschool partnership. And one of the things that we do po in the program is when we talk about the home, of course we start with the mother and the father. But one of the realities po, no, is marami na po sa mga pamilya ngayon ay OFW families. Oo. And Absentee, no? mga absentee po. And one of the things that we want to reach out po is the extended family network. So one of the things that we are fortunate to do is katrabaho din po namin yung mga grandparent, mga tito, tita. So that's one level. And another thing po that we do is upon enrollment, actually one of the things we observe po na upon enrollment, we do encounter the parent, the OFW parent. Sometimes they do come back just to enroll the child. So at that level pa lang po may interaction namin, engagement. Kumbaga to tell the parent na ito po yung programa namin that we are forming not just your child's mind but even your child's heart and the spirit, as they would say. So it's a very holistic effort po throughout the year. Oh. Pero gaano to kadalas yung pagpunta dapat? Gaano kadalas yung mga conferences na involving yung mga parents? Ate Len, kung napapansin mo, yung mga magulang usually kadalasan pumupunta lang ng school kapag Oo. cards distribution. Yes. We have that every quarter. So in other words, in a school year, may 4 na beses sila na pumupunta. Mm-mm. Pero sa ngayon, ang ginagawa namin is we take that opportunity na ang mga magulang ay pupunta ng school, hindi lang para mag-claim ng kanilang report card. Sa school natin, no, we invest on time na ang Right. teacher ay makapag-spend ng even kahit 1 oras or 2 oras to feedback to the parents yung mga progress ng bata, yung development ng po bata. yan. It's one-on-one. So, maraming mga magulang ang natutuwa sa ganitong sistema because yun nga, kadalasan mga working parents, they simply don't have any idea sometimes anong nagagawa ng mga bata sa school. Pag alis nila, ang bata nasa school na, pagdating nila tulog na ang mga bata. So we take on this opportunity na ma-feedback talaga sa mga parents yung mga nagawa ng mga bata sa school. Alam mo, Ate Len, may binabanggit sila, no? Para gusto kong balikan yung mga tanong na hindi natin na tanong doon sa ating paunahin ng Sanligo, no? At ito nasa patukoy sa disiplina. Sa tingin ninyo, ano ang nararapat o yung nagiging hot issue yan, di ba? O yung pagdidisiplina ng bata. So, pag sa isang paaralan, ano ang tingin yung dapat na pamamaraan ng pagdidisiplina na hindi aangalan ng magulang at nakukuha natin dapat na makuha?
Ang efforts natin sa school, sa St. Edward, is not on punitive type of Punitive. discipline. It is more of Medyo formative. malalim yung punitive. Ano Yeah. kaya? Yung Paano yung punitive, punitive? ang Sige punitive po. na tinatawag is that Ah. kadalasan naririnig natin na kung may mali ang bata, ididisiplina, may mga sanctions kaagad, no? Okay. May kaakibat na sanctions na May sakit sometimes. ba yan sa katawan? Oo Tama. nga, meron ba? So, yung Palo, yung ganyan. Oo. So, yun ang naiiwasan natin. Instead na punitive, yung ginagawa natin is more on formative type of discipline. So, pinakasimple lang na bagay, ang bata needs to realize yung mali Mm. kahit bata pa. It's important na yung na-realize ng bata what is not the right thing, no, na nagawa niya. Instead, we make on realizing kung ano yung mali. But it's not to punish the child, especially very young children. No? And yun, ang next na ginagawa nito is yung partnership na ng school with parents. Mm. Instead of talking about it sa bata, it's being talked and discussed. Sa Ngayon sa ba may parents, sa gumagamit magulang. pa ng physical na Oo, meron pa ba pamamaraan, yun? disiplina? Pinagbabawalan po. Ah, bawal na. So, okay. Ang mga parents ngayon, Kuya Gas, ay dapat maging aware din sa policy ng DepEd, no, yung tinatawag na Mhm, Child mhm. Protection Policy. Oh, meron So, ganun there pala. are Child the- protection policy. So, yung lahat ng schools needs to be aware of that. Martin, yeah. Tsaka kung may dadagdag na ako kay Dr. John, when it comes po to discipline, actually may dalawang perspective na kailangan din malaman ng mga teacher, ng mga magulang. First is, when we talk about discipline, palagi po yan dapat na sa konteksto ng character formation ng isang bata. Na we should be able to divide po yung the acts of the child na tinatawag nila, yung ginagawa ng bata versus yung sa the person of the child na kung sino ba sila. Na sometimes kapag we conclude na kunyari yung bata ay may ginawang pasaway, pasaway na yung bata, then that will lead us to wrong conclusions on how to discipline po. And the second is the act of modeling. I think one of the things which teachers today are very aware of and should be more aware, no, is ang number one way of forming character, even instilling discipline, is for the child to see role models in school. Kumbaga, you cannot expect na ang bata po ay magsasabit ng trabaho on time kapag ang nakita po niya na yung teacher ay late magsabit ng grades. Actually, nagiging joke na nga po namin yan na kapag ang teacher ay late mag-submit o late magbalik ng paper, huwag ka nang magulat kapag ang bata ay late din mag-submit sa'yo. Because modeling is very important, so you have to be prompt. Kung gusto mo na yung mga bata mo ay to work hard, no, to be industrious, then kailangan nakita din nila yan kay teachers sa paghahanda sa lesson plan, paghahanda sa activities. So modeling po is very important. May kasabihan tayo niya, di ba? Kung ano daw nakikita ng Yes. bata. Yes. Ano yun? Nagiging sa matanda. tama. Ang mga mali kaya- pagka nakita ng kaya bata, may nagiging mga- tama sa mata ng bata, something like Oo, that. Nakita tama sa yan. adult, sa mga Oo. magulang. Oo. Kaya yung pag tinuro nila, wag magsinungaling. Kaya pag may kumatok sa bahay nila at nandun yung kolektor, sasabihin na nanay, sabihin mo, wala ako. Kuya Gas, mamaya may mga katanungan na tayo dito. Tatanong natin yan sa ating mga panauhin, pero magbre-break lang po tayo. Ang oras natin, 12:45. Kayo'y nakikinig sa Bahay Niyan sa DWIZ. Hindi hayop, hindi bagay, hindi siya ordinaryo. Ang malalayo, nalalapit sa'yo. Ang kulang, kinukumpleto. Ang mahal sa bulsa, ginagawang abot kaya. At ang pangarap, ginagawang totoo. Ano ito? Pro Friends! At Pro Friends, we don't just build affordable houses, we create complete communities. Pro Friends provides what you and your family need so you can spend more quality time enjoying life at home. Visit our developments in Cavite, Quezon City, Pampanga, and Iloilo. For more information, check our website at profriends.com or call 491-7700. Pro Friends, creating communities, transforming lives. Ito ang DWIZ 882 At RPN Provincial Stations, mas pinalakas. Kayo'y nakikinig sa Bahay Niyan sa DWIZ. Balik po tayo sa bahay niyan. Ang oras po natin, 12:46 na po. Kuya Gas, may mga katanungan na Kasi tayo.
Sige, Ate Len, ano? Pero bago yan, bago natin yung pasok yung Sige. mga nagtanong, gusto ko lang balikan lang yung sinabi nila na it should be more formative rather than punitive. Mm. Pero alam natin na may mga magulang na gumagamit pa rin ng punitive and Oo, ano, paano yun? and- Paano mo ibabalanse yun? Oo, no? paano nyo babalanse yun? Ito yung isang challenge din ng schools, no, to reach out to parents na dapat ito ay pag-usapan sa eskwelahan. So that's why itong topic na ito na about punishment, punitive action, magiging isang importanteng topic Mm. sa parenting seminars ng bawat schools Mm. na dapat ito ay pag-usapan ng maigi sa mga eskwelahan ng mga bata. May karanasan na kayo, sir, na gano'n, na may pumapasok na bata na yung may mga pasa o ano na wala pa naman? May mga instances na and Oo. ito'y nabigyan din ng kaakibat na solusyon Mm-mm. in partnership with parents. Mm. Pag ganun ba ang bata na yung napapakita ba niya yung ano, lalo bang nagiging pasaway ang isang bata na yung nakakaranas ng kamay na bakal sa bahay? Nakakalungkot but ito kahit sa anong mga research na nagawa, Mm. ito'y nakakalungkot na ang mga ganitong naranasan ng mga bata sa mga bahay ay namamanifest sa mga schools. Mm-mm. So ito ay isang benchmark talaga ng isang bata na hindi nagpe-perform sa school Mm. because sa mga nararanasan sa bahay. Mm. Isa na lang, Kuya Gas. Nakaranas na po ba kayo ng ano naman, yung pagkaganyan, yung pinagsasabihan yung bata o ano, sinusugod kayo ng mga ano, meron mga ganun na magulang, sumusugod agad sa ano, sa school. Meron po, ma'am. Meron po, Ate Len. Pero Paano yun ang mga magulang, Mm. kapag nakakausap ng maayos, ng mahinahon, naging mahinahon naman. Okay. Okay. Alam mo kanina na pag-usapan natin bago tayo mag-go on air, no? Si Dr. John ngayon ang tagapangasiwa ng St. Edward, St. no? Edward. Integrated School na sa Lancaster na. Nabanggit niya na ito daw ay nasa gitna mismo ng development, ano? Ito ba yung may bentahe para anong pagkakaiba nito sa mga pamilya na tayong mga eskwelahan? Si Sir Martin po ang magiging the best person to answer. O sige, that. salamat Dr. John. So yung St. Edward's Integrated School po, no? Actually kami po yung sa Quality Education Design Company. Isa po kaming education management group na kumbaga ang metaphor na ginagamit ko po ngayon, kung meron tayong mga hotel, ay minsan iba po ang hotel owner sa hotel operator. So meron po kaming project ngayon na there is kumbaga a developer that put up schools rather, no, and then kami po ang nag-ooperate ng mga school. So St. Edward Integrated School, we started a partnership po last year, and it is going to be the first campus po of a system of campuses or community schools as we call it throughout the development. So actually what makes it different po na is you can imagine na habang nagbubukas po yung mga phase dun sa development ay nagbubukas po ng schools. Mm. And actually marami pong kumbaga may mga considerations kung bakit namin to tinutulak. Number one is gusto namin yung mga paaralan na maliit lamang na yung 500 students, 700 students, malaki na po iyon. And gusto po namin na yung community schools na to ay walkable. Kumbaga pwede lang lakarin ng bata mula sa kanilang bahay, pwede silang magtanghalian sa bahay. Ang mga magulang pwede mag-volunteer pag mayroon silang libreng oras. So, kumbaga, it is in the middle of a neighborhood, kumbaga yung school. And then it's well protected, kumbaga nasa nest siya ng isang development. And then, from these smaller schools, meron po tayong basic elementary schools from kinder to grade 6. And then from these many community schools, they all lead into a high school. So magkakaroon pa rin naman ng high school. Meron po, actually kompleto po yan K-12 kasi especially by 2016, aling sunod sa DepEd ay kailangan po ay 12-year basic education cycle po yung ating susundan. So bawat phase, hindi mo na kailangan lumabas sa kung saan ka Hindi nakatira. na po. Actually, kung isipin po natin dito sa Maynila, marami pong mga paaralan, I just won't name na lang, no? Na they are inside prominent villages, subdivisions, at nagiging problema po nila ay ang traffic.
Na minsan po oo. ay nagkakaroon na sila ng sistema that they have to ration the cars that go inside the village. And that is something that we are avoiding right from the beginning. Actually, yung gusto po namin na kultura ay yung tipong malalakad lang yung paaralan. The kids can bike to school po and they can even, bring their dog along as they walk to school. Wala pong problema yun. Tsaka ano ang bentahe niyan? Din sa mga nagtatrabaho mga magulang or yung mga Definitely, single parents definitely. Right. na aalis Oo. din, yung anak niya malapit lang, wala ka ng alalahanin. Opo, yeah. Kumbaga alam niyo po na nandun yung anak niyo and safe po sila dun sa school that is right in the neighborhood. Gaano kalaki yung isang komunidad? Ideal na laki? Para sa pagtayuan mo na ng isang school. Usually po ang tinitingnan namin is we have about 500 to 1,000 households na would supply students for a community school. And then syempre mag-iba po yung capacity ng school depende sa dami po ng residents in that area. So, ganun. Alam mo, nakikita ko isang bentahe sa sinasabi nila, no? Pagka nagkaroon ka ng ganong konsepto ng paaralan, ang laki na matitipid nila sa pamasahe. Oo, correct. That's Na, true. na pwede Opo. nilang magamit kung sa ibang pangangailangan ng isang pamilya, no? Kasi alam natin kung ganong pataas ang pataas Oo, ang yung pamasahe talaga, ang laking bagay nun. Wala ka ng school bus pa niyan. Oo. Lalo kung depende sa isang lugar, alam natin gaano rin ang halaga ng mag-tricycle, ano? Minsan, at pinaka-importante sa lahat, yung pag naglakad sila, na-exercise pa. Di ba? Opo, yeah. Tsaka safe. Safe, Kasi nasa nila, secure. Nasa Within, neighborhood nasa na po. loob kasi, sabi nila Oo. nasa loob daw Nasa mismo loob. ng Ng subdivision. So, Oo. sigurado yan, meron yung parang mga security guards yan na talagang mapapangalagaan ang seguridad ng kabataan, ano, sa Opo. inyong lugar, no? Ano po yung ginagawa natin para yung paano pagka lumaki na may bilang ba itong mga face na to? Para paano pag lumaki? Wala, hindi yun nagiging problema. Hindi yun magiging problema. Actually, the way we set up po the community school system is we're managing it po as clusters. So halimbawa, we have 3 community elementary schools. Magko-connect po yan sa isang high school and they will be one cluster. And then the idea po na is you have a principal stationed in the high school and they will be managing that cluster. So that's how it's going to be managed po. Big picture wise, pag dumami po yan, actually ang nakikita po namin mga challenges dyan is of course yung administration po, Oo. making sure that the teachers are there, yung curriculum, making sure that the standards are put in place and they're performing. So magkakaroon po ng unit within that project that will just run the system as we call it. Kumbaga, well, some call it a superintendent or director that will oversee the community school system. So yun po yung magiging standard setting para dun sa schools in that area. May binanggit po kayo kanina na pwede mag-volunteer yung mga parents. Ano, Opo. magvo-volunteer as teachers? Gano'n? Actually, ano po, Oo. Tama yun. na-pilot na po namin yun sa St. Edwards this past year and what we do at the beginning is we talk to the parents, we take a look at their talents, their skills. Kumbaga, we do an inventory Yeah. of what they can do. And we have some parents po. Parang bayanihan pala ito. Oh, actually, Parang bahay niyan yan we met a parent po na badminton player for the national team. We met a Yeah. player, Meron, ha? a rower, and then they volunteer for the school as coaches. So that's one. Okay. Nice. And then ito po, we also use the parent volunteer program to address a school issue. Like there at one time, magkwento siguro ni Dr. John sa inyo mamaya na one of the issues was, for example, yung grade 1, 2, and 3, maaga po yung uwian nila, pero ang mga bata ay nasusundo siguro Late already. mga 4 o'clock, 5 o'clock. So naging problema po namin was they're out by 2:30 pero mga alas 5 pa sila nasusundo and they loiter. So nagiging concern po yun ng mga magulang na ano po yung nangyayari sa anak ko, ganyan. So what we did was we took in parent volunteers. At sila po yung naging marshals, nagkaroon ng activities with the kids who stayed after class. So yun po yung features ng It is community. an opportunity for parents, mga oportunidad ito ng mga parents na maging involved sa lahat ng mga gawain sa school. Ang daming dapat ginagawa sa school na kaakibat yung mga parents, no? Sa pag-decorate ng classroom. Right. Ganun sa- talaga, ha? yeah. Oo. Ano ito, walang bayad, ha?
talagang oras. Volunteer. na Volunteer nga po, Volunteerism. Volunteer. And kumusta naman po ang inyong pag-i-implement itong Actually, Dr. John, we just finished with your family day po. Yeah. no? We may had our day. family day recently, last week Ah. lang, and then yun, isang malaking event na kung ang school lang ang tagapangasiwa ng activity na yun, malaking trabaho talaga, pero nagiging magaan sa lahat kasi may mga active participation ng parents. No, sa Yung program. bang pagiging very active ng mga magulang na inyong kinikwento, sanhi ba yan o dahil sila'y magkakapit bahay din? Kasi nga, nandun sila sa isang, nakatira sila o naninirahan sila doon sa loob ng isang development. Kuya Gas, may research tayo na That's nabasa na ang sa ganitong setup, ang school ay nagiging extension ng bahay. Naku, maganda It yan. is not Maganda become yan. a separate entity in the learning process of the children, no. And naniniwala tayo na ang greater involvement ng mga parent is equated to student achievement sa mga paaralan. Right. Alam mo, Pero kahit nasa yung community school yan, sumasali din ba yan sa mga, alam niyo po, mga quiz bee, mga talaga sa mga Competition, big yeah. sports Oo naman po. competitions. Opo, mga- opo. Part of the Ah. plan po yan na eventually they will compete with other schools. But actually what we're excited po na is if imagine na we open up several community schools, among themselves they can have competition. Among themselves they oo can nga, have no? Kasi Actually excited po sila, kami na this coming school year we're going to open 2 additional community schools. Oo. We can have inter-sports leagues po between the schools, may mga contests. Ayun yung between sinasabi nilang Yeah. discovering grassroots talent, Yes, no? yes. Oo, kailangan natin yan sa sports. Yeah. Hindi lang sa sports. Sa lahat ng Sa lahat, bagay. oo. whether it's Elementary arts, basketball business. po natin, katatatag lang, naging champion sa Wow. inter-school Ah, competition. talaga? Alam mo ba, Ate Lynn, para sa tagapakinig natin, ito ang taon na, nabagid nila, no? Ito ang huling taon o taon na magkakaroon tayo ng last high school graduation. Oo. 2 Yes, taon mo ito, lang sir. high school Oo. graduation. Oo Ito nga, ang no? huling taon dahil sa K-11 and 12. Right. At sabi nga ninyo, kayo mag-o-offer din ng no, ha? Yes, Ng senior high high school. school. Senior high Oo. school. Ang tawag na pala ngayon para na tayo K-12. United States of America. No? Junior high school. And Ngayon senior may high tinatawag school. na tayo senior high school. Senior high school. Pero yan naman po may planning na K-12 talaga din ilalagay Yes. sa mga community school. Right. Actually, yung medium term plan po para sa St. Edward Integrated School ay by the year 2016, ito ay magiging senior high school or at least a high school in that area. Naku, Kuya, kumusta naman ang oras natin? Oo nga. Alam mo, kami po ay humihingi ng pamanhin. Hindi na po namin nakuwang mabasa ang inyong mga tanong, pero napaka-interesting ng kanilang mga tinatanong. Pasadahan mo lang, Kuya. Baka, baka ikaw baka gusto mo. Sige. Pero siguro maganda nito. Mm-mm. Baka maganda baka maanyayahan natin sila uli. Oh, pwede. Kasi paano naman natin hindi natin naku Hindi na natin basa. matatanong. Gusto mong magbasahin ng mga tanong and then Oo. Kailan po daw ba kinakailangan na ng homeschooling, sir? mga ganun. Oo, no? yung mga ganun lang. Okay. Oo. Pareho lang Mahabang ba yung usapan po yan. natututunan? Oo, sa Kailangan ng normal na part two. paaralan. Mahabang sa usapan. tahanan. Kailangan ng part 2 yan, ano? Oo, kailangan ng Alternative part two learning talaga systems. nito. Agad, Oo. no? Kasi kung nandun na nga naman ang eskwelahan sa development, paano Ba't yan? kailangan mo pa naman ng homeschooling? Nandun na yung eskwelahan. Totoo rin naman. Diba? Magsasuffer ang interaction and, di ba? Oo. Yung connection. Ano na lang, skills. nakakulong na lang si bata sa loob ng bahay. Wala Hindi pwede na. yun, no? Oo. Kayo, huli ko tanong lang. Kasi doon nakakaraang linggo, laging lumalabas yung issue about digital About digital. Alam na ba natin, another paksa ito kasi mahabang talakayan pag pinag-usapan Part natin three, to part digital. But sa ngayon, meron ba kayong ginagawa sa St. Edward na parang hindi naman pangontra sa mga hindi maganda o kanais-nais na epekto ng day of digital, the age of digital? Dr. John. Again, isang challenge yan sa mga schools at lalo na sa mga magulang na i-traffic yung use ng mga devices ng mga bata. No? So, while we encourage students to be techno-literate, no, ito'y may mga kaakibat din ng mga disadvantages sa mga bata. Tama Most po yan. importantly, ito'y ang tungkol sa kanilang social
interpersonal relationships, and then yung social skills nila na apektuhan. Mhm. So, Palagay ko kailangan talaga natin ng part 1, part o O, part 2 pa kailangan pala, natin ng no? part 2, Oo. Kuya Gas. Anyway, bago tayo tuluyang Bigyan matapos. muna natin sila ng Oo. pagkakataon na Sige magbigay po. po ng huling paalala sa ating mga tagapakinig. Sir Martin muna. Well, first of all, salamat po sa invitation. Thank you for having us here. Ako po si Martin Perez from the Quality Education Design Company. So kami po ay isang education management company that specializes in the operation of schools. So yung aming email po ay kamusta@ued.com.ph. I know for a fact na ang rami po ngayon na mga education startups, education NGOs. Siguro shout out lang to some of our partners in the education space. We have friends from Teach for the Philippines, from Habi Education Lab, and many other organizations that we work in day out sa education. So yun, that's it for me, Dr. John. Dr. John? sa mga tagapakinig, lalo na sa mga taga Lancaster New City, may Facebook page tayo. Visit Facebook and then look for St. Edward Integrated School, or email us at seis.edu.ph@gmail.com. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Malaking bagay po yung napag-usapan natin ngayon. Parang lokasyon lang siya, isang simpleng lokasyon ng school, pero ang laki ng epekto sa mga estudyante. Nako, maganda ito. Siguro sa isang linggo, meron na naman tayong I don't know, baka patuloy nito o meron tayong isang magandang uling Ang isang paksa na magandang tatalakay. ano kaya ang pakiramdam pagka ikaw ay nakatira sa isang kompletong komunidad. Ayan, may kasama ng school. eskwelahan. Yes. Tama. Oo. Kaya abangan nyo po uli ang aming programa sa susunod po na Sabado. Ngayon kailangan na po muna namin magpaalam. Hanggang sa susunod pong Sabado, ganito rin pong oras, 12:30 hanggang 1:00 po ng tanghali. Samahan nyo kami sa programang nagbibigay sa inyo ng makabuluhang talakayan sa pagkakaroon ng isang masayang tahanan. Ako po si Len Aguirre. Ako po si Gastonado, ang nagsasabing isang magandang buhay sa isang magandang bahay.